Umalis si All-Hul sa Siren Sect kasama ang salarin. Samantala, sinundan niya ang landas nito at inas-ikaso ang asasinong inupahan ng kanyang panganay na kapatid. Kumalat agad ang tsismis tungkol sa pagkakaaresto sa salarin, at mainit siyang tinanggap sa kanyang pagbabalik sa tahanan. Sa huli, iniulat niya sa patriarka na nahuli na niya ang salarin tulad ng kanyang ipinangako, at sa gayon, naging karapat-dapat siyang lumahok sa paligsahan para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Pinayagan siya ng pansamantalang patriarka na makasali sa kompetisyon. Ngunit hindi natuwa ang kanyang panganay na kapatid sa naging pasya. Sa bahay ng kanyang kuya, labis ang pagkainis nito, at may isang lalaking nakatayo sa likuran niya ang nagsabing hindi niya inasahang mapapansin ng ibang mga kapatid ang bunsong anak. Sinagot ito ng panganay na hindi niya ito binibigyang pansin, ngunit idinugtong ng lalaki na mula ngayon, ang buong pamilya ng Piang ay tatutok na sa bunsong kapatid. Tinanong niya kung may balita mula sa inupahang asasino. Sinabi ng lalaki na sabik nang makita ng lolo nila ang magiging pagpapamalas ng kanyang apo. Idineklara rin niya na ang angkang Piang ay nararapat mapunta sa pamilya Jinjuhi. Sa opisina ng pansamantalang patriarka, makalipas ang matagal na panahon ay muli niyang nakatagpo si Harbok, o tanging si Chonggay mula sa division, na ngayoy wala na sa tungkulin. Natuwa silang magkita dahil pareho silang abala at bihirang magkita. Sabi ng patriarka, hindi niya alam na personal niyang ipinadala si Baekhyun sa Aim League. Ngunit ang taong iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan, kaya't hindi sila dapat magpakakampan. Dagdag pa ng patriarka, isa iyon sa mga alagad ng Great Lake Law, ni Sato Ton at paboritong estudyante ni Chung Being. Sa kuryosidad, tinanong niya kung talagang ang bunsong master ang hamuli sa taong iyon kahit mahina at walang karanasan sa martial arts. Sinagot siya ng tama, pero ngayon, siya ang magiging swerte ng pamilya. Samantala, inihatid ng pangunahing tauhan ang salarin, at dumating silang dalawa sa harap ng patriarka. Tinawag siya ng patriarka at binati niya ito. Tinanong ng patriarka ang pinuno ng division kung naaalala pa niya ang batang ito, ngunit ikinagulat niya ang nakita. Sa murang edad pa lamang, napakalakas na niya. Labis siyang humanga at tinanong kung nais ba nitong makipagtulungan sa kanya. Sinabi rin ng patriarka na kung makakapagpakita siya ng kakayahan habang patuloy na natututo. Isusulat niya ang isang rekomendasyon para sa kanya upang may handa siya para sa isang mahalagang posisyon sa Mirror Aim League. Lahat ng naroon ay nagulat sa alok. Ngunit ang batang master ay mahinahong sumagot. Bagamat napakalaking alok nito, nais ko po munang ituon ang sarili ko sa aking pamilya. Ngumiti ang patriarka at sinabing nauunawaan niya ito. Pagkatapos magpaalam, naisip ng bida. Akala nila ako ang magdadala ng swerte sa pamilya. Ngunit tila ako rin ang magiging sanhi ng malaking uno sa mundo ng Miura. Sa drill hall, nagsasanay siya kasama ang kanyang tanod. Matapos siyang matalo, sinabi ng kanyang tanod na mabilis at matalim ang kanyang Tiger Technique. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, pinuri siya ng tanod, hindi siya nadismaya bilang mandirigma. Sa halip ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Patunay ito na ang kanyang batang ama ay patuloy malakas at papalapit na sa pagiging pinuno. Hinawakan siya ni Lucion at sinabing kulang pa rin siya, nais nitong maging mas malakas pa siya. Ngunit si Gottwalden ay nag-abot ng isang libro. Ako ang sumulat nito, Anya, at gusto kong pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral ng Blood-Fierce Tiger Technique. Labis ang kanyang tuwa at buong pusong nagpasalamat sa kanyang guro. Naalala niya sa kanyang dating buhay na ang taong ito ay tapat at dalubhasa sa martial arts, kinainggitan ng ibang batang master. Ngunit sa kabila ng kanyang katapatan, napatay pa rin ito. Sa pagkakataong ito, ipinangako niyang hindi na ito mauulit. Hindi na siya mamamatay, kundi magiging mas malakas, ang magiging pinuno ng bagong henerasyon.
Mahina siyang bumulong sa isang babae at nagtanong kung may asasino ba siya sa ilalim ng kanyang utos. Tumango ito at nagtanong kung may nais ba siyang iPad amba. Sinabi niyang tipunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kapatid at agad iulat sa pinuno ng pamilya kung may kahit anong kainahinala. Nagpaalam siya sa kanila. Sinabi niya sa babae na huwag siyang sundan, at sa kanyang lingkod, iniutos niyang dapat mas malakas na ito pagbalik niya. Pagbalik niya, agad siyang umalis upang magsanay ng 2 taon bilang paghahanda sa kompetisyon para sa pagiging pinuno ng pamilya. Habang naglalakad sa lansangan, naisip niyang matagal na rin mula nang huli siyang maglakad ng mag-isa. At ngayon lang niya muling naramdaman ito mula nang mapasok niya ang katawang ito. May hawak siyang ilang barya at napaisip na kahit papaano, matagumpay siyang nakapasok sa kompetisyon. Ngunit batid niyang mahaba pa ang landas na kailangan niyang tahakin bago siya tunay na makapagdiwang. Kaya't nagpasya siyang bumili ng inumin sa isang kalapit na tindahan. Ngunit habang naglalakad, may dumaan sa kanyang harapan, isang lalaki. Sa sandaling iyon, nabigla siya. Nalaglag ang mga barya mula sa kanyang kamay. Ang lalaking iyon, ay ang pinuno ng Demon Sect. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Naisip niyang baka nagkamali lamang siya ng pagkilala. Ngunit agad din niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Walang paraan na hindi niya makikilala ang taong iyon. Naisip niyang kung mapapatay niya ito ngayon, maiiwasan ang digmaan. Oo, ito na ang tamang pagkakataon. Napagdesisyonan niyang tapusin na ito ngayon din. Ngunit, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Parang may pumipigil sa kanya. Naisip niyang marahil ito ay likas na takot, isang takot na malalim na nakabaon sa kanyang kalooban. Naisip niyang baka muling isinilang lamang siya para muling mabaigo. Ngunit ito lang ang tanging pagkakataon niya. Nagpasya siyang lumaban. Pero, nawala na ang pinuno ng Demon Sect. Hindi na niya ito matano. Napaluhod siya sa lupa. Lumapit ang mga tao sa paligid niya at nagtanong kung ayos lang siya. Mahina siguro ang mga binti mo, sabi ng isa. Tatawagan ba namin ang manggagamot? Habang nakaupo sa lupa, pinagsisihan niya ang pagkakawala ng natatanging pagkakataon. Samantala, sa malayo, naghahanda para sa kanilang susunod na misyon ang mga mandirigmang kambal na kilala bilang Black and Red Twin Streams. Habang naglalakad, sinabi ng Red Warrior, parang nakakababa ng dangal, ang susunod nating target ay batang master ng isang kilalang pamilya. Bakit tayo inuutusang gawin ang ganitong uri ng trabaho? Ngunit pinatigil siya ng ibang mandirigma. Tahimik ka na lang. Nasa gitna tayo ng misyon. Dagdag pa niya, kawawa si Chung Bing. Hindi ako makapaniwalang tinututulan ni Baekhyun ang third law. Nang makarating sa Ping's family ang balita ng pagkakaaresto ni Baekhyun, agad siyang dinakip at pinutulan ng 2 braso. Sa sobrang galit, sumigaw siya, wawasakin ko ang pamilyang ito. Paano nilang nagawang saktan ang paborito kong estudyante? Isa itong hamon. Sinipa nila ang pinto at marahas na pumasok sa gusali. Nagulat ang lahat. Lahat ay nagtaka sa kaguluhan. Nagtanong siya, narinig kong may tao mula sa harbak dito. Nasaan siya? Sinimulan niyang hanapin ito. Sa gitna ng gulo, may isang lalaking hindi natigilan, kalma lang na nakaupo. At doon niya siya natagpuan. May 2 lalaking nagbubulungan sa likuran. Sila ang Red and Black Twin Streams. Dagdag pa nila, kilala sila bilang pinakamainam na katapat ng mga mandirigma mula sa anti-faction. Hindi basta-basta ang martial arts nila.